tayo dito sa Laban para sa Karapatan. Guest po natin ang President of the Multinational Homeowners Village Association together with Director Alex Tan and one of our, hindi naman oldest, earliest, one of our earliest homeowners, TJ. Can we show the pogos there, no? But before we go there, hindi ba na-disband na? Dito kaya pumupunta ang mga disbanded na pogos, no? Because sinasabi nyo, hindi lang pogo ang problema dyan. With pogo, there's sex trafficking. President Julio, may pinapasok ba ng mga babae dyan na traffic? Yung regular po, dati, nung we were still there, na huli namin parati yun. Na parating may pinapasok, especially during the night time, na parang ino-order nila ba? Hindi, ang tingin ko dito, yung usapin hindi na localized sa multinational. May bagong tactic ang ginagawa itong mga gambling operators, itong Pogo. Na dati, nagtatayo ng mga gambling casinos na kagaya ng ginawa nila Alice Go, dyan sa Tarlac, sa Bamban. Pero ngayon mukhang umiilag sila, ang direksyon papunta na doon sa mga subdivision. So yun yung paraan ng parang nagigirilla war. Guerrilla operation, tama po. Itong mga Pogo na to, no? Itong mga gambling. Kasi bilyon ang nakataya dyan eh. Bilyon ng perang kinikita ng mga operators na yan. So, i-address natin dapat itong usapin doon sa pronouncement ng Pangulo, no? Nung kanyang State of the Nation's address na sarado na lahat dapat yan. Hindi lang nag-ooperate, dumadami pa. At hindi lang nag-ooperate kung saan-saang establishment, nasa loob na ng mga subdivision. Aba, kumilos kayo dyan, kayong mga nag-order na isara yan. At saka nag-viral ang raid sa inyo, no? Pero namatay din, nasagasaan ng Alice Go Senate investigations. Before we make more kwento, no? Maraming nanonood sa atin. Sabi ni Marisa Cayone, illegal daw to. Way Adriano, illegal takeover. Vince Lawson, Christine Q. Austria, siguro mga homeowners nito. Ito sabi ni General Leonardo Lopez, sigagutan perpetually disqualified and used spurious bylaws in his elections. Pag-usapan natin yan. Pati bylaws. Siya mismo gumawa ng bylaws para ma-elect siya. Aba, napakagaling naman yan. Takbong presidente, may dalang sarili Incumbent. Sonia Lopez says, Gagutang Group also faked your bylaws, etc. Gakutan was expelled, sabi ni General Lopez, was expelled from Multinational Village Association for violating homeowners' right to inspect. Ayaw magpa-inspect. Oh my God. Attorney Kapunan, we call the attention of the local government but to no avail. Local government. Ayan, sabi ni Ann Rapay, whom shall we ask help for? Tama, bakit kayo ang lumalaban? Saan ang local government dito? Si Mayor, ano ang ginagawa ni Mayor? I was there for almost 2 years. Wala po every time na hihingi kami na appointment, wala po hindi kami binibigay. Sino ba ang tinutukoy natin? Si Mayor? Mayor Eric Olivares. So, Parañaque. So, wala po kaming nakukuha tulong even sa mga infrastructure, everything. Wala kaming zero. We are on our own. So, wala po kami talagang makuwang tulong sa local government. And I think Mr. Gakutan has very good relationship with this. Yeah, very accessible Eleksyon po. na, alam natin kung sinong hindi boboto. Yung mga kaibigan ng mga Pogos at mga Gakutans na yan. Hindi, ang dapat na panawagan tingin ko kay Presidente Bongbong Marcos. Kausapin mo yan si Secretary Benhar Abalos at si Abalos kausapin yung alkaldeng si Eric Olivares. Bakit may ganyan hindi lang sa Parañaque? Nasa loob ng mga private subdivision. At hindi lang impluensya, kundi ginugulo yung katahimikan ng pamumuhay ng mga taong nasa pribadong komunidad. O Mayor Eric Olivares o Benhor Abalos, kumilos kayo. At ito ay panawagan sa Pangulo ng Bansa, kay Bongbong Marcos.
at may order ka na isara lahat ng pogo, ito ang classic example ng hindi ka na sinusunod yata ng mga tao mo sa baba. Okay, pero nabalitaan natin kasi mataas sa survey si Secretary Ben-Hur. Tatakbo ata ng Senado. Kanya nag-resign na from... Sana maging legacy niya to, no? Before he files a certificate of candidacy, linisin niya. Yun ang maging legacy niya na may clear directive ang local government to remove all pogos in subdivisions. Tama. Hindi lang subdivision. Sana nga po. Kasi Pinasara na nga doon sa State of the ang Nation panawagan address. naman, one of our panawagan is since under sa kanya ang PNP, we nananawagan kami kay Secretary Abulos to look into what really happened here and to look into the interest of the homeowners kasi what happened here is yung takeover actually benefited one person at the expense of 2,500 homeowners who has their families with, you know. yeah, and what's ironic there is this particular person talagang stand out siya in terms of welcoming pogos to the village. And now nga with this directive of our president, in-install pa yung perpetually disqualified na tao na nag-welcome ng pogo sa village namin. Now, na-mention kanina yung kanilang pineke, yung bylaws, no? When they Paano were... napipeke ang bylaws? Kayo yung homeowners. When they were Baka incumbent... pinapaboto na yung mga illegal Chinese na yan. Oo, nakakaboto May na. Talaga, Julio? Yeah, what happened then, kasi when I came into the picture, yung bylaws namin na 2006, inamin nila. So without the... Nung nag-take over sila, They were incumbent na. Okay. Nung So, incumbent sila. supposed to be, bago ka mag-amend ng bylaws, kailangan may homeowners na... Assembly. Oh. At buti nakita namin, nahabol namin sa DSUD, na amend na pala yung bylaws namin, binigyan nila ng mga fake attachment, tapos, imagine, doon sa bylaws na bagong ginawa lang 2018, they would be empowered to sell the properties of the multinational. That's very bad thing. Tapos, ginawa nilang village-wide yung election para parati silang holdover. So pero na-reverse namin po yun. Kasi kung village-wise, wala kayong quorum lagi. Yes. Kanya holdover ng holdover. Yes, tama po. Ay. So, Attorney, ano bang kaso pwedeng isampa dyan sa ganyang klase? Yung falsification, di ba yung... Madami. Sige, Fact. send mo para maisampahan. Ako ang gagawin ko, plunder. Oh. Plunder, treason, lahat. Lahat ng revised penal code provisions, pwedeng kasuhan yan. Pero ang dapat, parang treason na yan, binenta na niya yung Republic of the Philippines sa mga inchik na yan. But, going down to, kasi, hindi naman natin pwedeng ireforma sa isang show na ganito ang problema ng good governance. Kasi all the way from the top to the bottom, kailangan may rule of law. yes. Paano yung isang ahensya or department na regulatory nag-issue ng decision na hindi namang wala namang power. So dapat tignan natin yung powers ng agency na yan. Okay. Now, but in terms of the homeowners association, sabi niyo parang martial law. What can you do? Pag pumapasok kayo, ini-inspect pa kayo? Ay, hindi naman po. But of course, yung makita mo yung sa ngayon, yung noticeable po yung blue guard sila, very forceful. Tapos, of course, ang kawawa yung mga homeowner na ako, hindi nila pwedeng gawin sa akin yun. Yung terror effect, no? Yes, true. Chilling effect, Yung yeah. chilling Chilling effect. effect. Oh. But we would fight, guaranteed. Oo, hindi lang we will fight. Dapat We will sue them. file tayo ng kaso. Nakikita naman sa video yung mga mukha nila, no? Yung lawyer, yung mga... Kanina sa raid. You can identify... Sinali mo na. Kasi baka tayong kasunod. You can identify the people responsible. Meron, on top of the 300 policemen and SWAT complement, there were 4 jeep loads of goons. Oh. Yes. Ano po yun? Talagang pinasok kami. It was a siege. It was a siege So, talaga. parang ang multinational, gold mine kayo.
At Golden talagang opportunity nga daw gusto po. kayong pasukan. Hindi malapit sa airport eh. Di ba Hindi. sa kanya On top of this, Pugo, meron po, nag-spread po yun dun sa, ayun, kasama na yung prostitution, plus the real, yung dun sa real property, ano po, ng nakakabit dun sa mga Pugo. Pugo is buying it, especially yung mga nasa labas ng geographical location. Yun po na dadaan sa amin. Yung real estate aspect po nun. So, kasama rin po. It's One of the best buyers na di Pugo. Multinational, pati yung adjacent, ano. Yes. It's kind of like Gagawin kayong Pogo Republic. it's Pogo kind of City. I call this a Chinese invasion, no? The illegal Chinese invasion. Kasi as we observe the village na take over na, we were looking around. The old Pogo houses are now being prepared for another round of entry. Naglilinis na po sila. The old Pogo houses, actually, some of the mga empty ones are being occupied right now. Wow. Yung mga dating nawala ng Pogo. na may have my own piece. Kasi ang dapat dyan, i-elevate na yung issue. Napakalaking issue niyan. July pa lang yung State of the Nation address eh. Sarado lahat ng Pogo, lahat ng gambling. Ngayon, eto, right before your eyes, right in the heart of Metro Manila, may Pogo sa loob ng subdivision. And let it be a challenge sa Pangulo. Kung talagang desidido ang gobyerno na isaran lahat ng mga Pogo at gambling casino, atenderan ninyo itong nangyayari sa multinational at ang lumalaban na ay yung mga mamamayan. Kapag hindi nyo yan binigyan pansin, ano yung State of the Nation address na isarain lahat ng Pogo na yan? So ang issue ay dapat nasa kamay na ng Pangulo. At yan ay dapat pakialaman ng mga taong nasa ibaba ng kapangyarihan ng Pangulo. So ang suggestion ko sa Homeowners Association, pumunta kayo sa Malacanang at ipaalam ninyo itong mga nangyayari. Pwede po. Actually, katuwang namin ng gobyerno in terms of watching our own community sa mga illegal pogos na yan. Kasi we declare, PBBM Hindi na declared, kailangan i-watch eh. Andyan na nga eh. Nag-ooperate eh. Ano iwa-watch ninyo? Ibig sabihin yung watch ninyo hindi rin effective. O hindi rin kayo makalaban. Di na lang kayo ng 300 pulis. Yes, that's O ngayon, ang laban ninyo dyan, iangat na dun sa pinakamataas na na responsableng tao na dapat umaksyon dito sa problemang ito. Pag sinabi ni President BBM, tama na yan, tanggalin lahat ng Pogo dyan, walang magagawa ang... Hindi ganyan ang order na ibibigay dyan. Pag hindi yan isinara, ang matatanggal dyan yung pinakapinuno ng PNP at ng iba pang mga nandyang mga lokal na opisyales. Dapat ganun eh. Pag hindi ganun ang order at yan ay manggagaling lang sa Pangulo, hindi masasara yan. Dapat gawin ang example ng political will ng gobyerno, ang multinational, no? Because sabi nga ni General Lopez, this is not the first time pala na nag-congressional hearing. Si Gakutan was detained by the Dangerous Drugs Committee of Ace Barbers, 2005. So, hindi lang Notorious Pogo pala pala, drugs. Shabu. Notorious po siya. No, in fact, di ba po ba na we found out na finake nila yung bylaws of 2018. Now, there's a curious case that as soon as they assumed power in 2019, the first board resolution that they enacted was granting a right-of-way to a 7-hectare development, yung adjacent sa multinational. Yung Century Marina. Yes po. Kasi sabi nga ng isang Sonia Lopez, may possible threat. Yung mga adjoining areas nyo na vacant, yun ang attractive. Tinitignan ng mga Pogo. Yes. Unang-una na rin si Mr. Gakutan. So, it's like acting probably as go in between. Hindi, saka yung No, lugar he is ninyo, acting as a go. Parang go siya. Hindi lang go. go to man. Parang go nga na usong. Go to him. Nakagaya ni Go. So meron rin kayong go sa multinational. Siya yung go Attorney, to. yung multinational po ay malapit sa airport yan. No? At yung nabulgar na nangyari tungkol dito sa operation ng mga gambling casinos,
Nag-employ sila ng mga illegal entries ng mga Chinese operator Chinese workforce, at yung ginawa nilang nilalapit na sa airport, baka yan pa ang paging daan para dumami ang mga illegal entries. Karamihan ang gagaling sa China na paglabag ng eroplano diretso sa multinational. Walking distance nga yan di ba? So- by the millions, baka pwede nang dalhin yung mga illegal entries dito at mag-operate ng gambling casino. So, kasama na naman ang immigration dyan. Siyempre, no? Parang dapat all of government approach na to. Kay Bongbong yan, singilin nyo siya ron sa kanyang pangako. Oh, hindi na lang po talaga ito village issue na lang eh. Yeah, this is a national issue, threat to our national security. We're running out of time. Can we hear your last words? You first. Panawagan 1 natin. minute. At siguro, para naman hindi na sayang ang oras, can you acknowledge our studio guest here? Sino mga kasama natin? I'd like to acknowledge po the presence Pasok na lang of kayo dito, pakita mga kayo. fighters po ng village. Pasok po kayo. Sa likod. Si General Lopez po, isa yan sa mga pioneer na lumalaban para sa Wala nang tama. oras. Tsaka si Ma'am Elsa, Picture taking. si Doktora Sonia, si Mrs. Babes, si Carlota, Dali, dito. si Director Debs, nandyan din po. Oo. Sige po. Come in. These are real people. We're talking about real lives. 3 generations na tayo sa multinational. Nananawagan po ako especially sa ating Pangulo, si President BBM, na bigyan po ng pansin yung aming village. I've been asking this for so many times. Po niya nung State Opo. of the Nation. Yung problema po ng Pugo, may kaagibet po na problema ng prostitusyon, money laundry, plus po yung nagiging problema namin sa doon, yung real estate na right-of-way problem, na nagiging malaki ang epekto doon sa amin. Saka yung, of course, yung mga criminal po. Humingi po na kami ng tulong na hindi po namin kayang isolve to, maging kailangan na namin ng tulong ng gobyerno dito. Address mo kay Bongbong. Lord. Okay. Alex? Well, I think thank you for allowing us this venue to air our side, and hopefully moving forward sana ma-implement na ng tama ang batas natin. Salamat po. TJ? Yun nga po, pangako ko po kay Mr. Gakutan na hindi po kami uurong, hindi po kami aatras dahil mahal po namin ng multinational. At sana nga po, maayos ng DSUD, yung kanilang, ano ba talaga yung scope of responsibilities nila. Kasi kawawa naman po kami, kung pati po yung DSUD ay hindi na nila alam kung ano yung limitasyon ng kaya nilang gawin. Okay, so dito po tayo sa laban para sa karapatan. Jimmy? Ayan, Pangulong Bongbong, ito ang unang test kung paano nyo i-implement ang inyong mga pangako ng State of the Nation Address. Kasi pinapasukan na tayo hindi lang sa West Philippine Sea. Dito tayo pinapasukan sa multinational village. So, vigilance po ang kailangan, hindi lang ng association natin, kundi ng gobyerno. Okay. Now is the time to say, you are for the Filipino people, especially those in Multinational Village Association. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Lorna Patao Kapunan at Jimmy Regulario. Dito po tayo sa Laban para sa karapatan.